professors of the UP College of Law who in 2010 issued a sharp critique of a Supreme Court decision, Vinuya versus Executive Secretary, which said, the court cannot regain its credibility and maintain its moral authority without ensuring that its own conduct, whether collectively or through its members, is beyond reproach. So, in the context of the SC decision, Duterte versus House of Representatives, I believe we need to shed light on some concerns which former justices and constitutional framers themselves, some of whom are here this afternoon, Mr. President, have underscored. Una, the Supreme Court decision was based on critical factual errors. At binanggit na rin po ito ni Minority Leader. And this has since been pointed out by no less than retired Senior Associate Justice Antonio Carpio. For example, the decision said that the February 5 impeachment complaint was transmitted to the Senate without a plenary vote in the House. A simple check of the records, specifically House Journal number 36, shows that this is false. Walang haka-haka. Those official records are plain for anyone to see. Sabi tuloy ni retired Chief Justice Renato Espuno, na siyang chairman ng Philippine Constitution Association, the Supreme Court was faced with a famine of facts necessary to make a decision invulnerable to constitutional assaults. Pangalawa, actions already taken under a prior and valid interpretation should be recognized as legally effective. Yan naman ay mula kay retired Justice Adolf Ascuna. The House of Representatives was operating under the regime of the legal doctrines in Francisco and Gutierrez, which held that the initiation of impeachment proceedings begins from referral. Kung unconstitutional pala na sundin ang legal doctrines, in the words of Justice Ascuna, that is legally unfair. Paano nga naman unconstitutional kung sinunod lang nila ang patakaran ng mismong Korte Suprema? Dagdag pa po sa isang desisyon nitong 2020 lamang, Madreo versus Byron. Sabi ng Korte na kung may pagbabago sa doktrina at interpretasyon ng batas, dapat prospective ang aplikasyon nito. At ang pangatlo at huling punto, mistulang nadagdagan ang requirements sa proseso ng impeachment na hindi naman nakasaad sa ating saligang batas. These new limitations, Mr. President, are not found in our fundamental law. Wala yan sa konstitusyon at kontra yan sa accountability. One disturbing example, sabi ng desisyon, kailangan daw na isumite na ang bawat ebidensya laban sa opisyales sa pag-file pa lang ng complaint sa House. Dapat ba naka-attach na ang bawat bank slip, public record o testimonya ng witness na ihaharap kahit wala pa silang proteksyon ng Senate Impeachment Court? Ang tanong tuloy ng marami, realistic ba yan? Paano kung ang impeachment ay laban sa mataas na opisyal na kayang-kayang magtago ng ebidensya o manakot ng mga potential witness? Bakit humaba yata ang checklist ng proteksyon para lang sa impeachable officials? Samantalang ang taong bayan na nagtatanong, na naniningil ng pananagutan, sila pa ang pinahirapan. Sila pa ang nadagdagan ang requirements. Ayon sa Korte Suprema, an official facing impeachment does not stand to lose fundamental constitutional rights such as life, liberty, or property. Hindi buhay, kalayaan, o pag-aari ang inihahabla sa impeachment. Kung ang usapan naman ay due process, hindi ba't ang mismong impeachment trial na nga ang mismong venue para doon? Maririnig ang dalawang panig. May ebidensya, may magdedepensa. That is due process. So what are we afraid of? At dahil nandito rin po sa gallery ngayon, Mr. President, ang isa sa mga constitutional commissioners na si Christian Monsod, di lalo po akong confident na mag-take exception sa isang sinabi kanina ng good gentleman mula sa Taguig at Pateros na dapat mahirap ang proseso ng impeachment.
Kontra po doon ang pananaw ng Constitutional Commission kung mababasa po natin ang records ng deliberations ng komisyon, partikular sa panig ni Commissioner Regalado. Muli, patuloy nating nirerespeto ang Korte Suprema. Pero pwede mong respetuhin ang isang institusyon habang nagtatanong at pinag-uusapan ang kanyang desisyon. In Firestone Ceramics Inc. versus Court of Appeals, the court conceded that it is not infallible. Should any error of judgment be perceived, sabi nila, it does not blindly adhere to such error. In this jurisdiction, rectification of an error more than anything else is of paramount importance. In the 2010 letter that I mentioned earlier, the UP law professors said that the position of the Supreme Court as the final arbiter of all controversies requires competence and integrity completely above any and all reproach. A breach of these values, the professor said, does violence to the primordial function of the Supreme Court as the ultimate dispenser of justice. And the UP Law Dean who led that letter to the Supreme Court, walang iba po kundi ang nagsulat ng desisyon na ating pinag-uusapan. Dear Mr. President, dear colleagues, I believe this decision is of the highest public interest, whose consequences will echo through time and history. Maraming taon mula ngayon, pag-aaralan at hihimayin ito ng lahat. Mula sa mga estudyante, mga journalist, mga political analyst, mga academics, at higit sa lahat ng ating mga kababayan. One day, and this day will come, history will judge all of us based on our actions today, August 6, 2025. When history comes to remember, let's hope we stood where it mattered, that even in the face of doubt, we did what was right and just, with deep respect for the Supreme Court and all institutions of our country, Mr. President. I therefore second the motion to table the motion to dismiss the impeachment complaint until the decision of the Supreme Court has attained finality. Salamat po, Mr. President. Mr. President, quick reaction. Noted and entered into the records. Senator Marcoleta. Mr. President, unang-una, yung sinabi ko pong speculative, sapagkat it was not based on my own speculation. It was based on my long practice as a litigation lawyer. Wala pa po akong nakitang isang unanimous decision. Ewan ko lamang po kung merong magbo-volunteer ngayon na abogado in the last 40 years na sinasabi ang isang unanimous decision na ang karakter niya ay sinabi na ab initio, void ab initio, unconstitutional, violative of due process. Maybe if we can speculate that all the members of the Supreme Court after the filing of the motion for reconsideration will resort to their worst, will resort to the worst angels of their nature. Maybe, baka ganun lang. What do we expect? We expect that 8 of them will reverse themselves altogether? Kung sakasakali naman po na in-archive natin or whatever word is applicable at sinabi, under miraculous circumstances, sinabi ng Supreme Court, we are all reversing ourselves. E di, continue natin. Anong problema? Pero kagaya po na sinasabi ko kanina, Mr. President, ang pagkakaluto nga po hilaw eh. Ipinipilit po ngayong ipakain sa Senado ang isang bagay na hilaw. Paano? Sinabi po ba ng Supreme Court na wag na kayong mag-impeach? Hindi po. Binigyan po tayo ng guidelines. Alam po ba ninyo kung bakit binigyan na ng guidelines ng Supreme Court kung paano mag-impeach? Kasi po, Mr. President, if you recall, the Supreme Court issued a notice on July 8, 2025, requiring at least 11 information from the House of Representatives and the Senate. The Senate made a manifestation na wala po kaming maibibigay sapagkat lahat po niyan ay makukuha ninyo sa House of Representatives. Alam po ba ninyo na 4 sa hinihingi ng Supreme Court?
ay nandun po sa puso ng due process. Ano po yung inihingi? Sinabi lamang po ng Supreme Court, pwede bang ibigay nyo sa amin kung lahat ng miyembro ng House of Representatives ay binigyan ninyo ng kopya at kailan? Pwede bang ibigay nyo sa amin ang timing kung kailan nyo ibinigay at binigyan, kung paano nyo sila binigyan ng pagkakataong mabasa yung impeachment complaint? Pwede nyo bang ibigay sa amin kung every article of impeachment ay nakalagay doon ang mga dokumento na nagpapatibay ng artikulo? Pwede nyo bang ibigay sa amin kung nagkaroon sila ng pagkakataon talaga na mabasa yung impeachment complaint? Alam po ba ninyo kung anong sagot ng Solicitor General in behalf of the House of Representatives? Ito po yung sagot nila. It is the position of the House that these matters pertain to its internal proceedings, which have always been regarded as beyond the jurisdiction and scrutiny of this honorable court. Sa Tagalog po, wala po kayong pakialam dito sa amin. Yung inihingi po ninyo, kami lang po yun. Para tinatanong lang naman po eh. Binigyan nyo ba ng pagkakataon sila na mabasa? Bakit? Mahirap po ba sagutin yun? Ano pa po sinabi? This is especially because the matters referred to, the preparation, circulation, and perusal of the impeachment complaint, as well as its attachment, are not governed by specific constitutional provision or the House rules. So dahil po wala sa Constitution at wala rin po sa House rules, ano po yun? Wardi-wardi na lang. So ibig sabihin talaga, kaya po pala ang dami kong kasama doon, wala talaga silang kopya. Ako nga po hindi nabigyan eh. Bakit hindi po kinakailangan bigyan lahat? Baka sakaling, malay po ninyo, baka pumirma ako, hindi ba? Ito yung tinatanong po ng Korte Suprema. Kaya lang po siya nakapagbigay ng additional guideline sapagkat isip-isipin nyo, sasabihin sa Korte, wala nang pong masamang tinapay ang Korte. Pwede po malaman namin kung talaga nagkaroon ng pagkakataong mabasa man niya lang, ma-appreciate ang bawat dokumento na nakasalig dyan sa impeachment na yan. Para sa ganon, ay boboto siya sang-ayon sa kanyang sariling kagustuhan. Matibay ang gusto ng Korte Suprema. Gusto niyang makita na lahat ay dumaan sa kayusan. Hilaw nga po Mr. President. Kanina ko pa po pinaiintindi, hilaw. Ba't hindi po kayo magluto ng mas masarap na kanin? Para sa ganun po, hindi tayo mahirapan. Maghintay na lang po kayo ng 6 months. Pwede naman Ba't pinipilit po natin ang isang bagay na hilaw at pinipilit niyong ipakain sa atin? Mr. President, sabi ko po kanina, Mr. President, I am ready to amend my motion. Kung kinakailangan po, that will be consistent on the respect accorded to the Supreme Court. Kaya lamang po, kailangan nating umaksyon. Sapagkat kagaya po ng nalalaman natin, naghihintay ang taong bayan na kailangan magkaroon po ng closure ito sapagkat kapag ito will be hanging on the balance, baka hindi po mabutihin ang ating mamamayan. Yun lang naman po ang pinakapunto rito, Mr. President. Thank you, Senator Marcoleta. Mr. President. What is the pleasure of the minority floor leader? Thank you, Mr. President. Caution is the word simply being put forth by this representation, Mr. President. Because again, sabi nga, wala pa raw siyang nakita. The distinguished gentleman from Tarlac, with due respect, said wala pa siya nakita na unanimous decision ng Supreme Court na baliktad. No? Again, I said, there's always a first time. Bakit ko sinasabi ito? I will quote the Supreme Court themselves. In De Pedro versus Romasan Development Corporation, GR 194751, July 1, 2015, I quote, Supreme Court nagsabi nito while the Supreme Court's decisions are immediately executory, they are not considered final until the lapse of the prescribed period without a motion for reconsideration or upon denial of such motion. Sila nga mismo nagsasabi na hindi final Ano ba naman ang masama na maghintay tayo na kung final na? For all you know, I might vote on the motion to dismiss. Hindi ba?
if there is such a motion, because according to Senator Lacson, it does not exist in the Senate.